made alive through Jesus Christ. Na ang regeneration ay ating patay na espiritu ay binuhay ng Diyos at ginawa niya tayong kalarawan ng kanyang anak. Binuhay po ng Diyos ang ating patay na espiritu at binuhay niya tayo sa pamagitan po ng Panginoong Jesucristo at kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang regeneration po ay pagbabago mula sa loob, papalabas. Ang reformation, pagbabago sa labas, papaloob. At yun po ay may kabiguan. Hindi po yun nagtatagal. Pero kapag ang tao na bago sa loob, papalabas, yan po ay regeneration at ito'y pangmatagalan. Sapagkat ang nagbago ng buhay natin sa loob ay ang Diyos. Kapag ang Diyos ang nagbago, sigurado itong perfect. Naniniwala tayo doon. Ang regeneration po ay ang theological term po ng biblical experience po ng born again. Kapag ikaw'y na-regenerate, ikaw ay na-born again. Ang pagbabago sa espiritu ay siguradong merong pagbabago sa labas. Mula sa loob, papalabas. Naalala ko po yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Sabi sa John 8:7. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya sila'y tiningnan niya at sinabi ng ganito. Kasi may babae po nahuli sa pangangalan niya at ang sinasabi sa kanila sa Panginoon, dapat ang babae ito ay hatulan ng pagbabato at hanggang sa kanyang kamatayan. Sapagkat sinasabi sa kautusan, kapag nahuli ang babaeng ganito ay kailangan siyang mamatay sa pamagitan ng pagbato. Pero sinabi ng Panginoon, sino man sa inyo ang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin ay sa kanyang harapan. Tininan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Sabi ng Panginoon sa babae, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sabi po ng babae. Sabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan, humayo ka na at wag nang magkasala. Alam niyo po ba, yung babaeng ito na nakaranas ng biyaya ng Diyos sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoon, ako man hindi kita hatulan. Alam niyo po ba iyon ay grace? Hindi naman po humingi ng tawad yung babae. Pero ibinigay na ng Diyos. Ibinigay na ng Panginoon ang pagpapatawad. Ako man hindi kita hahatulan. Nung naranasan ng babae ang biyaya ng Diyos sa buhay niya, nagkaroon ng bagong espiritu sa buhay niya at yun po ay lumabas sa kanyang buhay at hindi na po siya nagpatuloy sa pagkakasala. Siya po ay naglingkod sa Panginoong Jesucristo sapagkat naranasan niya ang pagbabago sa kanyang buhay. Kapag po ang tao ay nagsimulang magbago sa labas at hindi sa loob, maaaring hindi siya gumagawa ng aktual na kasalanan pero sa loob hindi nababago, ganun pa rin po. Wala pa rin tunay na pagbabago. Sabi sa Matthew 5:28, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikipid na siya sa babaeng iyon. Ibig sabihin po, na kahit hindi siya nag-aktwal na nakikiapid, pero sa isip niya, sa puso niya, siya'y nagkakamali, siya'y nagkakasala, dahil hindi pa nababago ang kanyang espiritu, ito po'y nagkakasala at ito'y pansamantala lang ang kanyang pagbabago. Hindi siya aktwal na gumagawa ng kamalian, pero sa puso niya, merong kamaliang nangyayari. Bakit? Kasi hindi nabago ang kanyang kalooban. Sabi ng 1 Thessalonica 5:23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yung pagbabago sa buhay po natin ang nag-sanctify sa atin ng kabuuan ng sanctification sa ating buhay, yung spiritong inilagay sa atin ay banal, matuwid, at malinis. At yan po ang nagtutulak sa ating panglabas na aksyon tungo sa paggawa ng mabuti. Kasi ang tao walang likas
na kalalagayan para gumawa ng mabuti. Kasi patay ang kanyang espiritu. Naniniwala tayo doon? Walang kapintasan buo niyang katauhan na nilagay sa atin ng Panginoon. Ang ating espiritu at kaluluwa hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo ay maranasan natin ang lubusang kabanalan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi po ng 1 John 3:9, no one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot sinning because he has been born of God. Ang tinanggap ng Diyos bilang mga anak niya, sino po yon? Tayo yon, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay naggaling sa Diyos. Hindi siya gumagawa ng kasalanan sapagkat ang buhay na nasa atin, ang spiritong nasa atin ay hindi nagkakasala. Hello? Ang nagkakasala sa atin ay ang ating kaluluwa. Kaya yan po yung nababago. Merong proseso ng pagbabago ang ating kaluluwa, pero yung spiritong binuhay sa atin, hindi ho yung nagkakasala. Yan po'y banal, matuwid sa harapan ng Diyos. Yan po yung binigay sa atin at yung proseso ng pagbabago ay nandoon sa ating kaluluwa. Paano nangyari yon? You are born again in your spirit. Ang na-born again sa ating pagkatao, dahil ang tao is spirit, soul, and body, ay ang ating espiritu. John 3:6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Imperative. Kailangang ma-born again ang isang tao para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kapag ang tao hindi na-born again, wala siyang tunay na pagbabago. Kaya akala natin, bakit ganon? Matagal na siya sa church. Ang tanong, na-born again ba siya talaga? Hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Di ba? Lagi pong natin yun. Hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay sasakyan, kundi minsan may pumapasok na pusa, may pumapasok na daga. Ibig sabihin, hindi lahat ng pumapasok sa loob po ng church ay born again. Ang kailangan sa isang Kristiyano sa isang tao ay ma-born again para magkaroon ng pagbabago sa ating spirit, sa ating kaluluwa. Kasi ang espiritu kapag nabago, ito po ay lubusang nabago na. At yan po magkakaroon ng reaksyon sa ating kaluluwa. Okay, malinaw po. Napag-aralan po natin mga nakaraan yon. Kaya nga po, maganda lagi kayong present sa ating pag-aaral. Kasi nga, ano po yan, unti-unti po yan, palalim ng palalim ng biyaya po ng Diyos. Okay, sabi ng John 3:3, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Malinaw. Walang sino mang makakakita sa kaharian ng Diyos kung hindi siya na born again. Kailangan ma-born again sapagkat yun ay paraan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sabi pa sa John 3:5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Napag-aralan din po natin noong nakaraan yan na tayo po ay naipanganak sa tubig at espiritu. Yung tubig ay nagre-represent sa kanyang salita. Amen? At yung spirit ay ang spirit ng Diyos na siyang pumalot sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano ang kailangan? Maniwala. Ano nga ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano nga ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa atin? Ano nga ba ang ginawa ng Diyos patungkol sa atin? Sabi po, the Bible affirms that facts that we are created in the image and likeness of God. Maniwala tayo na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Kung ang Diyos po ay triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, likewise, man is triune being, the Spirit, the soul, and the body. Kaya po ang binago sa atin na espiritu, na born again na espiritu, ang ating pong soul ay binabago at yung ating body ay babaguhin. Malinaw? Babaguhin po yung ating pong espiritu. No? Binabalikan ko lang muna po yung nakaraan.
Ang kailangan dito ay pananampalataya. Ang sabi ng Bible, sabi ng Apostol Pablo, for we walk by faith and not by sight. Bakit kailangan natin maniwala sa pamagitan ng pananampalataya? Kasi ang pananampalataya ay mula sa Espiritu. Kasi hindi maunawaan ng kaluluwa yung mga bagay sa Espiritu. Kasi ang nakakaunawa ng Espiritu ay Espiritu. At ang laman ay hindi kayang unawain ng mga bagay sa Espiritu kasi kapag binasihan po natin ang mga bagay na nakikita, yun po ay kaluluwa. Okay? Yan po ay kailangan maintindihan po ng bawat isa sa atin na tayo'y lumalakad sa pananampalataya. Amen po ba? Now, faith is assurance. Sabi sa Hebrew 11:1, now, faith is the assurance. Kailan po? Ngayon. Now. Maniwala ka ngayon. Hindi ho sa susunod na araw. Maniwala ka. Is the assurance of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of the reality. Tingnan po natin. Hindi po yun basay sa ating mga nakikita, sa ating nararamdaman. Ang pananampalataya ay nakabase sa ating espiritu. Ano nga ba ang pinaniniwalaan ng iyong espiritu? Ang espiritu ay nasa atin, nagbinago ng Diyos, at ano ang pinaniniwalaan nito. Kapag ikaw ay tumingin sa natural na salamin, makikita mo ang refleksyon ng iyong natural na mukha. Pero sa buhay po espiritual, kapag tumingin ka sa espiritual na salamin, makikita mo ang refleksyon ng iyong espiritu. Ibig sabihin, ang ating pong tinitingnan sa ating espiritual na buhay, ano sinasabi ng espiritual na salamin? Ano ang espiritual na salamin? Ay ang salita ng Diyos. Ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos na dapat po nating paniwalaan sa buhay po ng bawat isa sa atin? How can you see you are born again or born in spirit? The only way you can see you're born again, your born again spirit is through the spiritual mirror. Ito po yung tinatawag na Word of God. It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, that they are life. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay spirito, na ito ang dapat nating paniwalaan. Sino sa inyo naniniwala siya ay pinagpala at pinaburan? Bakit mo pinaniniwalaan? Kasi yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Pinaniniwalaan mo isang bagay na sinabi ng salita ng Diyos kahit hindi mo pa nararanasan. Tama? Hello? Sinasabi natin, we are charito. We are blessed and highly favored, pero may utang ka. Araw-araw, namumblema ka, andyan na si Judith. Katapusan, dating katapusan, nakakaalala ka, saan nga ba ikaw pupunta? Lahat po yan naranasan mo, natin. Pero, pinaniniwalaan mo sinasabi ng Bible. Sang araw, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Hello? Tama? At yun ang pinaniniwalaan mo, isang araw, hindi na ako mangungutang, ako na ang magpapautang kasi ako'y pinagpala, ako'y pinaburan. Hello? 2025, overflowing grace. Pinaniniwalaan ba niyo yan? Kasi tayo'y nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Ang sabi ng Bible, ika'y bago ng nilalang. Pag sinabing bago ka na nilalang, huwag mo lang tingnan yung ating lumang pagkatao. Nandyan pa rin. Andyan nga yan. Pinapansin mo . Sinasabi mo tao lang. Andyan pa rin yung lumang pagkatao, sumisingit. Nakakapit sa laman. Hindi totoo yun. Kung ano sinasabi ng Bible, paniwalaan mo, ikaw ay bago na. Ikaw ay patay na sa kasalanan. Ikaw ay buhay kay Kristo. Hello? Kung yan ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Sapagkat yun ang naririnig sa'yo ng Diyos. Kasi ang pananampalataya ay nagbubuhat, Nagbubuhat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano nga ba sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo? Ikaw ay isang bago ng nilalang. You are a new creation. Ikaw ay banal, matuwid, sa harapan ng Diyos, katulad ng Diyos. Sa Ephesians 4:24, pag binasa po natin yan,
1 John 3:9, you are holy and righteous like God. Pinaniniwalaan mo ba yun? Nagkamali ako nakaraan eh. Nakipagchismisan ako. Bawas ba yung righteousness mo? Nabawasan ba yung holiness mo? Dahil nakagawa ka ng isang pagkakamali? Alam niyo po, ang binago sa atin ng Diyos yung espiritu natin, hindi yan nagkakasala. Yung bagong pagkataong nilagay ng Diyos sa atin, hindi ho yan nagkakamali. Hindi po yan nagkakasala. Ang nagkakasala ay ang ating kaluluwa. Malinaw. You are righteous and holy like God. Naniniwala tayo doon? Ikaw ay katulad ni Kristo. Pag naniniwala tayong katulad ni Kristo, sa tingin mo maggagawa ka ng mali? Hindi ka gagawa ng mali. Kasi alam mo na si Kristo ay nasa iyo. Si Kristo, ikaw, parang ikaw si Kristo. Ikaw ay si Kristo. You are created like Christ. Ginawa kang katulad ni Kristo. Ikaw ay one with Christ. Kaisa ka ni Kristo. Ano sinasabi ng Bible? You are one with Christ. Ikaw ay kaisa ni Kristo. Ikaw ay untouchable in Christ. Hindi ka kayang galawin ng dyablo. Hello. Kaya wag kang matakot sa dilim. Pag nakakakita ka ng puti sa itaas, wag mong tingnan, wag kang matakot. Tarpulin lang pala yun. No. Meron pong ganun. Sa diversion po ng Opler Road. Hindi niya tinitingnan. Pag nakikita niya yung puti na yun, talagang nakayuko siya. Nung umaga, tinignan niya, tarpulin lang pala. Ilang gabi siyang laging hindi nakatingdo, takot na takot. Pala tarpulin lang. Pero kapag nakay Kristo, ang sino mang nakay Kristo, sino ang laban sa atin kapag ang Diyos ay nasa atin? Amen? Ano sinasabi ng Bible? Untouchable ka, hindi ka kayang galawin ng dyablo. Niwala ka. Ang pagbabago na kinikilala ng mundo ay pawang panlabas lamang. Ang born again ay sinasabi ng mundo, ang born again dapat ganito. Kaya pag nagkamali ka, born again ka pa naman. Ang born again hindi dapat nagagalit. Yung bang niluluko ka na, dapat hindi ka pa nagalit. Okay lang. Lukuhin mo ako. Kaya pwede ba yun? Ang sabi ng Biblia, magalit ka na, huwag kang magkasala. Kasi nga ang mundo, ang tinitingnan sa atin, panlabas. No? Binubudol ka na, pumapayag ka pa. Kasi mabait ka daw. Pero, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa iyong espiritu, ito yung regeneration, patungo sa kaluluwa hanggang sa katawan, yun pong tinatawag na transformation. Ito ang tunay na pagbabago. Mula sa loob, papalabas sa kaluluwa, pagdating po ng Panginoon, babaguhin ang ating katawan, yung glorified body ay nasa atin. The real change from within you. Ang tunay na pagbabago ay nasa loob natin. Yun po yung regeneration. Ang tawag naman sa dahan-dahang pagbabago ng iyong kaluluwa ay sanctification. Hello? Ang pagbabago ng spirito ay regeneration. Binago na po yun. Ang pagbabago ng kaluluwa, dahan-dahan. Hindi po bigla. Hindi yung kaboborn again lang kahapon, bago na. Born again ka na, dapat hindi ka na ganyan. Kahapon lang tumanggap, hinahanapan mo na ng bunga. Pero kapag may ugat, siguradong mamumunga. Amen? Kasi ang bunga, hindi magkakaroon ng bunga kung hindi nagkaroon ng ugat. Ang ugat ay pananampalataya. Ang ugat ay nanggaling kay Kristo. Ang ugat ay ang Espiritu ng Diyos. Kapag may Espiritu ko ng Diyos, siguradong lalabas. Yung ating pong bunga, yung po yung tinatawag na sanctification, unti-unti na binabago niya tayo. Ang tawag naman sa sukdulang bigla ang pagbabago ng katawan natin ay tinatawag na glorification. Hello? Yun po yung intayin ng mga kulang sa buhok. Yung mga parang sa tingin nila, parang napagkaitan ng tangos ng ilong. Dahil walang kapintasan. Yung glorification na bibigay sa atin, walang kapintasan. Kumpleto.
walang kulang. Hello? Naniniwala tayo doon? At yan po, kung ano ang body ni Jesus Christ, yung glorified body na kay Jesus Christ, ay yun din ang para sa iyo. Sabi mo sa iyo, katabi, para sa iyo yun. Tingnan mo po, si Jesus Christ may glorified body, nakilala ba kagad ng mga apostol nung sila'y nangisda uli? Di ba pinaloob ni Jesus Christ si Peter? Nangisda uli eh. Pero hindi nila kagad nakilala. Bakit? Kasi mas lalong gumawa po. Hindi nila nakilala kasi glorified body yung nasa kanya. At yun po yung ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating ng araw. Sabi ng Ephesians 4:24, ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ano nakikita sa tao? Yung panlabas. Kaya yan po yung binabago ng Diyos, ang ating kaluluwa. Yung panlabas nating anyo ay binabago sa atin ng Panginoon. Yung maging kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Kasi yung espiritu natin, katwiran at kabanalan, nasa atin na. At yan ay lalabas sa ating kaluluwa. 1 John 4:17, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom sapagkat tayo katulad ni Kristo, higit na nasa sa daigdig pang ito. No? Kahit na nasa daigdig pang ito, katulad ka na ni Kristo. You are like Christ. Amen po ba? Ang sanctification po ay pagbabago ng iyong kaluluwa, soul, mind, and will and emotion. Yung pong soul, binubuo po ng mind, will, and emotion. Ang tinatawag po sa tatlong ito ay sanctification. Ano nga ba ang sanctification? Sanctification is the process begun by God. Hello? Completely by God. Wala tayong participation. Kung may participation, bakit kailangan pang tumulong ng Diyos? Hindi nga natin kaya eh. Ang ginagawa ng Diyos, proseso ng pagbabago ng buhay natin, ng ating kaluluwa, sa pamagitan po ng pagtulong ng Diyos. At ang Diyos po ang nagkukumplete dito. And progressively carried on by the believers in cooperation with God, in which the believer is transformed into the very image of God. Ano ang sukdulan na layunin ng buong prosesong ito? Ay ang makatulad tayo ng Panginoong Jesucristo, no? Yung image ni Jesus Christ ay maganap sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, yung mga alagad noong unang panahon, tinawag silang mga Kristiyano. Ang tawag sa kanila ay parang maliliit na Kristo. Kasi nakikita sa kanila yung image ni Jesus Christ. Ang Kristiyano, hindi ho yung samahan. Ang Kristiyano ay ginawa ng Diyos sa buhay natin na makita si Kristo sa buhay natin. Hindi natin kayang gawin yun sa sarili natin. Ginawa yan ng Diyos at hinuhusto ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? Hindi ho espiritu ang binabago. Sapagkat ang ating espiritu ay nabago na. No? What is being processed is not the spirit. Your born-again spirit is already perfectly like Christ. Right now in this world. Ngayon na. Kung tunay mo tinanggap si Kristo sa buhay mo, ikaw po ay perfectly like Christ. Tulad ka ni Kristo. Okay? And sabi nga sa Biblia, and to put on the new self, sabi sa Ephesians 4:24, created to be like God in true righteousness and holiness. Ang ating espiritu ay ginawa ng matuwid, banal, na katulad ng Diyos. Not your body. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:1, hindi po yung ating katawan ang binabago. For we know that if the tent, which is our earthly home, is destroyed, we have building from God, a house not made with hand, eternal in the heaven. For it this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on we may not be found naked. Verse 4, for while
we are still in this tent, itong katawan natin, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this everything is God, who has given us the spiritual spirit and a guarantee. Tingnan po natin. Kapag ang ating katawan ay lumipas na, bibigyan ng panibagong katawan. Ito po yung tinatawag na glorified body. Yun po'y bago na. Hindi binabago. Kaya ang binabago sa buhay po natin ay ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa, mind, will, and emotion. Ibig sabihin, yung ating kaisipan, binabago niya. Minsan, dati negative na yung isip mo lagi. Meron kang mga negative na iniisip. No? Pero dahil sa salita ng Diyos, nababago yon. Nagiging positive thinker ka na. Hindi dahil sa mga motivation. Dahil sa salita ng Diyos. Tapos yung will mo, nababago na rin. Kasi yung will mo, kung ano iniisip mo, nababago yung kaisipan mo, yung will mo, yun na rin nababago. Tapos kapag dahil binabago na yung kaisipan mo, yung will mo, yung emotion mo, bago na rin. Yung dating may problema ka, parang gusto mo na magpakamatay, ngayon hindi na. May pag-asa ka. Bakit? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Hello? Kaya binabago niya ang ating kaluluwa. Philippians 3:20, but our citizenship in heaven, and from it we wait a Savior, that the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like glorious body. Tingnan po natin, pagdating ng Panginoon, babaguhin niya yung ating physical na pangangatawan. Kaya hindi po yung tinutukoy sa metamorpho. Ang tinutukoy sa metamorpho ay ang ating kaluluwa, ang ating soul. Your spirit is already like Christ. Ano? Sabi po sa Ephesians 4:24, right? In true righteousness and holiness in this world. Ngayon pa lang, tayo po'y banal, tayo po'y matuwid sa mundong ito, sa harapan ng Panginoon. And your body will soon be like Christ. Soon be like Christ. Yung glorified body na naki Kristo, mangyayaring katulad po ito para sa atin sa pagdating pa ng Panginoon. Gusto niyo na po bang dumating ang Panginoon? Parang ayaw nyo. Wag muna. Sabi niya, wag muna. Ephesians 4:24, and to put on the new self, created after likeness of God, in true righteousness and holiness. Yan po yung ginawa sa atin ng Panginoon. In this world, we are like Christ. No, our citizenship is in heaven. Hello? Amen po ba? Tingnan po natin. Hindi po yung ating katawan, hindi po yung ating spirito, hindi po ang ating katawan, hindi ating spirito ang binabago. Ang binabago sa atin ay ang ating kaluluwa. Amen po? Yung metamorpho na pinag-uusapan po natin, tutuloy po natin next week. Okay? Okay, the big idea, life application muna. Life application na po sabi dyan, regeneration. The real change sa buhay po natin ay sa pamagitan ng pagbabago ng ating espiritu. No? A spiritually dead person made alive in Christ through the Holy Spirit. Binago ng Diyos ang ating espiritu, binuhay niya. Yung dating patay na meron tayo, binuhay niya. No? Nagkaroon po ng pagbabago ang ating espiritu, banal, matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi nagkakasala ang ating espiritu. Hindi kayang galawin ng dyablo ang ating espiritu. Hello? Naniwala tayo doon? Pangalawa, sanctification. Ang sanctification is the process begun by God, completely by God. Yan po yung binabago niya araw-araw. Pag umawit ka, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Yung ugali natin, yung will natin, yung ating emotion, binabago. Yun kasi nagkakamali, yun yung
Bakit sinasabi ng Espiritu mo sa iyong kaluluwa, huwag iyan. Hindi iyan. Ito ang dapat. Okay? Kasi malaking epekto po ng ating Espiritu sa ating kaluluwa. Pero yung kaluluwa, wala hong kayang i-effect sa ating Espiritu. Kailangan mabago muna ang Espiritu natin. Yan po'y sinasimula ng Diyos at tatapusin ng Diyos sa ating kaluluwa. Isang araw, no, sabi doon na tayo po'y babaguhin tulad ng maging kalarawan tayo ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, glorification. God will transform our lowly body to be like His glorious body. Amen? Na-imagine na po ba nyo ano kaya itsura nyo pag sa kabilang buhay? No? Yung mga iniisip nyong kakulangan, kompleto ho pagdating sa langit. Ano po? Kahit kulang ang ngipin mo pagdating sa langit, wala na hong dentista sa langit. Kaya ho, yung mga dentista sa langit, walang negosyo doon. Kasi kompleto po lahat eh. Walang manggugupit, wala na hong nagpapabotox, wala na hong ganon. Kasi maganda po ang itsura natin sa langit. Amen! Ano the big idea? The big is in Christ, we are truly transformed. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na Ikaw ang Diyos na nagbabago sa amin, sa aming kaluluwa. Mga aming iniisip, mga bagay na aming dinidesisyonan, mga bagay na aming nararamdaman at naranasan. Alam po namin, 2025, hindi po namin alam ang aming hinaharap. Pero ang isa lang po ang sigurado namin. Your grace is greater than all. Ang biyaya mo ay umaapaw sa bawat isa. Nag-overflow sa bawat isa. Na sa lahat ng bagay na aming haharapin, laging nariyan ang biyaya mo, O Diyos. Maraming salamat po sa mensahe mo na sa iyong pagdating, Lord God, ay bibaguhin mo ang aming pisikal na pangangatawan. Pero salamat sapagkat tunay nga na binago mo na ang aming espiritu, ang aming kaluluwa'y patuloy mong binabago. Maraming salamat po, Diyos, na sa buhay po namin, Ikaw lamang po ang makita. Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang mataas. Ang iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ang aming maipahayag na kailangan ng sino man sa mundong ito, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga sa iyo po ang aming papuri, sa iyo po ang aming pagdakila, paglulat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tawagan ko na po sa breaking of bread.